low. So, ang ipapaliwanag ko ngayon is 5-11 strategy. Yan. So, 5-11 strategy. So, ang una nyong gagawin is magdi-distinguish kayo ng CISD. So, ang acronyms niyan is change in state of delivery. Okay? So, ano nga ba si CISD? Anong ibig sabihin yan? So, kailangan mo makakita ng engulf series of bullish or bearish candles. So, gets naman? Gets? So, type 1 naman kung gets. Number 2 is kapag alam nyo na yan, pupunta kayo sa 5 minutes time frame. Yan, 5 minutes time frame. Gagawin nyo is maghahanap kayo ng 5 minutes CISD. Okay? Then, ganito ang scenario nyan. Kung uptrend, siya, then dito may CISD ka na nakita sa 5 minutes, then CISD na yan. Bago mag MSS, dito yan CISD nya na body. Yan. Pagka CISD, aantayin nyo yung pullback sa area ng CISD. So, kapag nandiyan na siya sa area niya, hahanap na kayo, lilipat na kayo sa 1 minute para maghanap ulit ng another 1 minute CISD. Gets niya? So, sa 1 minute CISD, ganito yung idea nun. Pagka CISD ulit dito, yan, maghahanap na kayo ng entry sa pullback. Yan. Pagka pullback from market or limit, pwede yan. Then, TP nyo sa 5 minutes na fractals liquidity. Yan. Ganyan yung idea. 1 minute and EP. So, gets? Tignan natin sa Bitcoin. Like dito, etong strategy na to, hindi siya 100% na win rate, pero gana siya pag pre-non-test mo or binacktest. May ibang frontran, may ibang SL, umiisa pa, as long na nasa area pa siya ng bullish CISD, bullish 5-11 setup, pwede pa yon. So, tignan natin. Etong series ng bearish candle na to, ilan yan? Apat na itim. So, sa mga newbie, itim yung bearish candle ko, tapos puti yung bullish candle ko. Yan, CISD na yan. Tapos, alisin natin to. Lilipat ka na ngayon sa 1 minute kapag ka CISD nun.
dito yung part ng CISD, kailangan mong makahanap ng another CISD. So dito, bakit hindi ako dito pumasok? Kasi ito yung series ng bearish candle niya, hindi siya nag-body close. Okay? So, hindi yan. Nag-failed swing, bumaba, failed kuhanin to, then may series ng bearish candle, in-engulf niya dito. So, dito, nag-CISD na, then, maghahanap ako ng entry dito sa baba. So, dito, sa area na to, is pwede ako maghanap ng POI. Dito ako nag-entry kasi may order block dito. Unang attempt ko. Pero ang invalidation yan is dito pa, sa baba. So, yung pangalawang entry ko is gumawa ulit ng another CISD. Mas goods yan para mas manipis yung SL mo. So, pwede kayo gumamit ng fixed range volume profile para mas precise yung entry nyo. Mula sa break na candle hanggang sa break, hanggang sa ng break. So, si POC, tinuturo is dito. Kaya dito ako umentry. Ang SL ko is, eto na. Or, bibigyan mo lang ng hingahan yung value area low. Pwedeng sa body, kaso nga lang hindi inabot. Pwedeng current low. Yan. Ninipisan ko lang talaga. Then, ang TP is pwedeng liquidity ng 5 minutes kung nasan yung fractals. Isa, pwede yan, full TP ka na. Or dito, sa another liquidity. Yan. Gets? Yun, gets nyo ba? Then next one, pagka TP, anong ginawa ko dito? So dito, may nakita akong another bullish 511. Nag-CISD siya dito. Pero hindi ko nakita na merong 1 minute CISD dito. Sa part na to. Diba? Dumiretso siya na pailalim. Dito dapat, dito siya gagawa ng CISD. Another CISD sa 5 minutes. Sa 1 minute. So, nangyari, may nakita ulit ako ng series of bullish candle na in-engulf. Ito, nag-body close siya. Dito. Ito yung kagabi. Yung habang nag-ML tayo. Kung nandito kayo. Yan. Yan. Pagka CISD, pumunta ulit ako sa 1 minute para sa entry. Yan. So, dito sa part na to is merong series ng bullish candle tapos nag-body close. So, mag-e-entry sana ako dito sa body ng OB or dito para maka-discount. Pero ang ginawa, in-engulf niya na yung order block. Then, bagsak. Yan. Dito na siya. So, na-front run. Yan. Ganyan yung idea. Then, nahanap ulit ng possible na setup. Then, dito may CISD din dito. Then, dito naman, wala kang CISD dito. Ang series ng bearish candle is ito pa. Goods. Next. Another opportunity. Wait ka lang talaga ng mga kandila. Then, eto, nag-CISD. Yan. Pero tulog ako na ito nun. Hindi ko siya na pasukan. Then, mag-aantay ka ulit ng another 1 minute CISD. Yan. Dito.
Pagka-close, ito nag-conso. Ito, consider as loss ka. Dito ka mag-e-entry. Tapos nag-CASD ulit. Negative to. Buti na lang tulog ako. Anong oras yan? Sana yun? Mga alas 4. And then nag-play siya. So pwede nyo din na gamitin is yung saan siya possible gagawa ng CASD sa 1 minute. Pwede kayo mag-fix range dito. Tignan natin kung ituturo. Dito pa nga dapat talaga. Tapos ito yung value area. Then nag-engulf dito. Nag-bullish CASD. Yan, may loss din naman siya. So, hindi lang palaging win. Yan, pagka-close dito, nag-CASD pagka-close. Nag-CASD ulit. Ay, hindi yan dyan. Ito. Yan. Ito, may another losing trade ka. Pagka-CASD. Mamarketin mo yan dyan. Yan. Backtesting natin. So dito naman hindi mo nakuha ang trade na to kasi nag-CASD siya sa lower time frame, pero sa 5 minutes hindi nakuha yung criteria, kaya no trade talaga kapag ganyan. Dito naman sa area na to, ito pa yung CASD series ng bearish candle. Dito ito pa, ito pagka CASD neto, dito ka na makakabawi. Series ng bearish candle in-engulf. Pupunta ka na ngayon sa 1 minute para humanap ulit ng another CASD. Dito siya nag-close. Etong series na bearish candle na to, na engulf na niya, e-entry ka na sa, ayan, pwede kang gumamit ulit ng POC. Yan. Yan, dito ka nga e-entry, or pwede dito sa per value gap. Yan, sa 50%. Hindi mo naman ini-expect na aabot pa yan dito. So, pwede kang mag-body na SL or current low yung pinaka safety. Pwede kasing umisa pa talaga yan eh. So, ang TP mo is yung 5 minutes na fractals. Pwedeng dito mag-partial ka na, or hindi, kasi dapat 1:3, 1:5, dun ka magpa-partial. Dito nakapag-partial ka na, then eto hindi inabot ba, pwede naman, pwede yan. Or dito lang, dito ka lang makaka-TP yan. Kasi hindi mo naman din ini-expect na ganyan yung mangyayari. Then ngayon, kanina, nag 5 minutes CASD na naman dito. Hindi ba? Or MSS na din yan eh. Higher low, higher high. Mas maganda yon, yung may kasamang MSS, mas maganda din yan. Tapos dito naman sa part ng CASD, maghahanap ka ulit ng another na CASD. So, una, pinigyan ka ng CASD dito. Etong series na dalawa na to, kanina, nag-entry ako dito as short na SL. Yan, dito ako nag-entry. Then,
Pagka SL, nag-CISD siya ulit. Ayan. So, valid pa naman as long na nasa loob siya ng CISD na confirmation mo sa 5 minutes. Ito, pinakuha ko na to, then SL na sa current high. Ganyan yung nangyari. Ilan. Dito, nag-partial na ako sa liquidity na to. Tapos, iwan na lang na ng ilang percent once na makitaan ko ulit ng CISD dito na bullish. So, kailangan niya ma-engulf to, diba? Para maging CISD. So, wala pa akong long. So, bro, kahit saang area ba ng chart yan, ang gagawin mo, pre, is tignan mo muna yung behavior ng ETTA mo na coin or pair kung nasunod sa idea na yon. Kasi may mga iba, bago ka mag-protest, baptisin mo muna yung yung ETTA mo. Like, etong coin bat na to, umiisang indus pa o nangiiwan. Okay lang naman. So, next. Ito, may CISD siya dito eh. May CISD din dito. Sa 1 minute. Dito siya nag-close. Dito nag-close. Pagka CISD. Tignan natin kung may short pa dito. Magpapa-entry. Yun. Kung gusto nyo ng pang long term, pwede kayo magsukat ulit ng another standard deviation, yung ginagamit natin sa CRT. Yan. Kaso nga lang, body-body yung sukat ko kapag ganito. Pag wala pang malinaw na MSS. Yan. Body-body. Pero kung alam nyo naman na may MSS na, pwede kayong gumamit talaga ng standard deviation. Yan. Kompleto na to. Ang low risk na lang yan kung gagawin nyo na dito ba sa part na to negative 2. Ayan, baka mag-reverse nasa negative 2 area siya dito kaya sa unang MSS. Wala pa negative 2. Pwede niyang i-induce to. Then dito mag MSS. So, yun lang. Yung it, kaya ako nagpa-short. Ano ba nakikita ko sa it? So, dito, may nakita akong series of bullish candle sa 5 minutes. Yan. Then, gulp. Then, hanap ka na ng confirmation sa 1 minute. Kaso nga lang, ang ginawa nito is nagdire-diretso. Sumabay na kay Bitcoin. So, may confirmation din naman siya dito. CISD din to. CISD area din to. Then, ang ginawa din niya is nasa key level din yan POI din yan Ang ginawa niya 4 hours imbalance. Yan. So, ang ganda niya. Ang ganda talaga ng structure niya. Ayan yung mga pang A+ setup So, possible, ito ang i-play niya. Kung sakali. Yan. Kaya dito tayo naka-TP nun. Kaso malapit na sa TP, kaya pinakancel ko na. Pa-negative 2 na. Then, nag-CISD siya ulit. Dito. Titignan natin kung magpapa-entry siya dito sa area na to. Ginagawa ko kasi katabi mismo
pwedeng hindi. Basta part siya ng CISD. Gets nyo? Gets nyo? Gana ba? Kayo na bahala mag-backtest ha. Ayan, may hindi gana, may gana. Wag lang kayo mag-all in. Kasi, isipin nyo, may umiisa pa dyan. Wag lang kayo stick lang kayo sa allowable loss nyo. So, kahit anong strategy naman yan eh. Basta yung RM nyo is tama. Diba? Kahit yung strategy gamitin nyo, basta tama yung RM nyo, magpa-profit kayo. Kahit anong strategy gamitin nyo, kapag hindi naman tama yung RM nyo, ubusin pa rin kayo. Kahit malaki pa yung RR or high win rate. Wait lang. So, ayun yung idea ng 511. Kayo na bahala mag backtest or front test